Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay dahil maulan, masama ang panahon. So hindi tayo makapunta sa mga pabahay. Kaya ngayon ang gagawin natin, sasagutin natin yung comment ng isa sa mga kaibigan natin sa ating comment section regarding dun sa tanong niya. So ang sabi ni Ma'am, pwede ba mag-apply pabahay kahit hindi taga Bacoor? Hindi taga Bacoor, Cavite. So yun yung kanyang tanong. Kasi meron tayong video, meron tayong na naging content natin. Yung isa sa mga pabahay ni Mayor Strike Revilla sa Bacoor, Cavite. Actually, ang maganda yung pabahay. Malaki din yung kwarto. Ang design niya, style ng pabahay ay parang condominium style. So parang 5-story building siya. At the same time, malaki din yung lugar. Yung kwarto, kung kukumpara mo sa mga studio type na mga unit, ng mga condominium, hindi mas hamak na mas malaki yung unit ng pabahay na yun sa Bacoor, Cavite ni Mayor Strike Revilla. Okay, sasagutin na natin yung kanyang tanong. Okay, ma'am. So, pwede po kayong mag-apply kung ito po'y part ng 4PH program ng DSUD ng gobyerno ng Pilipinas. Pero kung ito po'y hindi po itong pabahay ni Mayor Strike Revilla, so parang considered ito para lang ho dun sa mga tawag dito, constituent ng Bacoor, Cavite. Kung under ito ng NHA, so depende pa rin yung case-to-case basis. Pero ang pinaka-the best po ay pumunta kayo mismo sa DSUD ng Bacoor, tapos o kaya sa LGU ng Bacoor, pwede kayo mag-inquire kung po pwede ba kayong mag-apply para doon sa pabahay ng ni Mayor Strike Revilla sa Bacoor, Cavite. So yung pinaka-the best po ninyong gagawin. Kasi para masagot lahat ng magandang katanungan ninyo. Kasi dalawa kasi yung program ng ng pabahay ng gobyerno. Isa nga yung National Housing Authority, tapos yung DSUD, yung Development, Settlement, Housing, parang ganun yung something nung ng pangalan ng DSUD. So yung sa NHA po kasi, yung mga na-relocate sa mga pabahay ng gobyerno, ito po yung mga informal settler, and then ito din ho yung mga nasa tawag dito, danger zone area. So sila yung mga na-relocate, no, o yung mga beneficiary sa National Housing Authority. Doon sa DSUD naman po, ang mga beneficiary ho doon, yung mga tawag dito, mga minimum wage earner. Basta may pambayad ka o kaya miyembro ka ng Pag-ibig, no? Ayun no kasi yung isa sa pinaka-requirements. So yung naging content natin sa pabahay ng gobyerno ni Mayor Strike Revilla sa Bacoor, Cavite. So hindi ko lang sure kung ito po'y under DSUD, no, yung pabahay na yun. Pero kung ito po ay sa ano po ng National Housing Authority, so malamang sa makalamang po, kung hindi po kayo taga Bacoor, para lang po ito sa mga taga Bacoor, no, yung mga constituent ng mga Bacoor, kasi lahat sa mga coastal area ng Bacoor, Cavite, halos po doon ay inililipat na sa mga pabahay ng gobyerno. Yung iba napunta sa Naik, so yun, sa Bacoor, Cavite, kasi may mga pinatayo na ring pabahay ng gobyerno si Mayor Strike Revilla sa Bacoor, Cavite, kaya yung iba nandoon. So basta yung coastal area ng Bacoor, i-relocate ko lahat ng mga residente na nandoon kasi improve, the same time, so part siguro yung danger zone area na yung lugar na yon, kaya medyo nililipat sila sa mas maayos na matitirhan. So yun na nga, inulit ko, kung gusto po talaga ho ninyo, pwede ho kayong mag-inquire sa LGU ng Bacoor regarding po doon sa pabahay ng gobyerno ni Mayor Strike Revilla. So po pwede kayong mag-inquire ho doon. Baka sakali po pwede yung mga hindi naman ho taga Bacoor na gustong kumuha sa pabahay ni Mayor Strike Revilla.
So, the best yun para sa akin maganda ho yun. Kung talagang interesado po kayo. Pero kung ito po'y under ng DSUD, so mas the best kasi ang kailangan nyo lang gawin, mag-apply ho talaga. Yung pinaka-principal requirements lang po dito ay yung kailangan miyembro ho kayo ng Pag-ibig. So, tatlo lang eh. ID, and then miyembro kayo ng Pag-ibig, and then yung payslip, yung tawag dito, general requirements para doon sa makapag-avail kayo o makapag-apply kayo sa pabahay ng gobyerno na under DSUD. So, yun lang po yung gagawin nun. Kasi kahit hindi po kayo taga Bacoor, so pwede ho kayo doon. Kasi yun lang po yung pinaka-requirements lang ho ng program. Pagka sa DSUD yun. Pero kung National Housing Authority, yung NHA, so yun yung parang question mark pa. Kasi baka yung mga i-relocate lang mo doon ay yung mga tawag dito, mismo yung constituent ng Bacoor na nasa mga danger zone area, so inililipat na dun sa pabahay ng gobyerno. So baga inayos katulad ng mga sa ilog kasi marami ding ilog sa Bacoor, Cavite. So yung mga nakatira doon sa mga lugar na yon, so nire-relocate nila sa pabahay ng gobyerno ng Bacoor. Okay, so sana na kuha ho ninyo yung aking sagot sa inyong tanong at sana nabigyan ko po kayo ng idea at sana tawag dito, makakuha po kayo, no? Makapag-apply po kayo. At ayun, kung talagang gusto po talaga ninyo, try po ninyo na pumunta sa LGU ng Bacoor. Doon kayo mag-inquire regarding po doon. At pwede rin kayo mag-inquire sa DSUD, no? Kasi malay nyo, baka part yun ng project ng DSUD, so pwede kayong tawag dito, makapag-apply basta member kayo ng Pag-ibig. Yun lang naman yung requirements. Wala naman nung masyadong parang pinaka-technical sa mga requirements kapag under ng DSUD. Very simple lang kung iisipin. Basta membro kayo ng Pag-ibig, 100%, maaari na kayo ma-approve. So, syempre, kailangan nyo lang maghintay ng mga panahon kung kailan na kayo pwedeng malipat. So, ang dami na kasi mga lumalabas ngayon na under 4PH program ng gobyerno na halos lahat ng mga pabahay ay mga parang condominium style. So, yung iba nasa mismong city, iba nasa mga probinsya. So, depende po sa inyo kung saan. Kasi kung mga ganun, yung sa 4PH, hindi lang po yung mga constituent ng isang LGU yung beneficiary. So, lahat, basta member kayo ng Pag-ibig, po pwede ho kayong makapag-apply, no? Doon sa tinatawag na 4PH program. Doon sa NHA naman, so yun, mga informal settler kung kailangan. Hindi rin mga constituent. So, ang nangyayari doon, yung LGU mismo, yung makikipag-ano sa inyo, tapos sila magsasabi kung saan kayo i-relocate ng mga pabahay ng gobyerno na under ng NHA. So parang hindi kayo po pwedeng dito gusto kong tumira sa lugar na to, hindi ganun. So ang nagde-decide kadalasan yung LGU kung saan merong available na pabahay ng gobyerno na under NHA. So ganun na nangyayari. Okay? So sana nasagot ko yung inyong tanong at maraming salamat sa comment po ninyo and then sa panunod ninyo sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po ulit. Go na po tayo.